Good day mga ka-agri, mga ka-idol. Another tips ulit tayo mga ka-agri, mga ka-idol. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay yung ginagamit ko na mga pang-disinfect naman sa lupa. Ano nga ba yung ginagamit ko mga ka-agri? Wala na tayong patumpik-tumpik pa. Diretso na kagad tayo dun sa ating topic mga ka-agri. Ayun, may nalipad na ibon. Medyo maingay mga ka-agri. Ang aking nga palang ginagamit mga ka-agri na pan-disinfect sa lupa mga ka-agri para makaiwas tayo sa bakterya at fungus na sumasalakay sa ating mga pananim mga ka-agri, tulad nga ng sampagita at ng iba pang mga halaman katulad din ng gulay. Ang ginagamit kong pang-disinfect mga ka-agri, sa lupa ko ito ginagamit mga ka-agri, ay chlorine. Yun po mga ka-agri, yung chlorine ang ginagamit kong pang-disinfect dito sa field, dito sa aking taniman. Paano ko nga ba yun ina-apply mga ka-agri? Yun po ay tinitimpla mga ka-agri doon sa 1 litrong tubig. Isang halimbawa na lang mga ka-agri para klaro ang pagtitimpla. Kailangan din ay eksakto rin talaga ang timplada. Doon sa 1/4 kilo ng chlorine, ihahalo natin siya sa 1 liter na tubig. Doon natin siya imimix. Ito pa yung tips mga ka-agri, kasi nung una hindi ko rin alam. Tinunaw ko siya sa tubig lang talaga. Para mas mabilis matunaw, ang gagawin nyo mga ka-agri, mga ka-idol, ay papakuluan nyo muna yung tubig bago nyo kumuha kayo ng isang lalagyan mga ka-agri, kahit yung pinaglumaan yung mga lalagyan dyan na pwedeng pagtunawan, ay ayos na yun mga ka-agri. Sa 1 liter na tubig mga ka-agri, pakuluan nyo yun, tapos saka nyo ibuhos dun sa chlorine para mas mabilis siyang matunaw, hindi siya magbubuo-buo. Ang gandang gamitin at hindi bumabara sa ating mga sprayer mga ka-agri. Ganun lang yung aking ginagawang diskarte para matunaw kaagad. Pwede naman yung direkta sa tubig, kaya nga lang ay hindi ganun kabilis matunaw. Sobrang tagal, kahit 1 linggo na mga ka-agri, mga ka-idol, ay buo-buo pa. Kaya napakaganda nung aking natuklasan din na technique para ma-prepare natin ng maganda yung ating gagamitin na pan-disinfect sa lupa. Paano ko nga ba yung ina-apply mga ka-agri? Di halimbawa natunaw na. Ang templada ng mga ka-agri ay sa aking ginagamit ay 20 liters kasi yung aking ginagamit na knapsack sprayer. Ang templada nun sa aking 20 liters na sprayer ay 100 ml mga ka-agri, mga ka-idol. Doon sa tinunaw natin na 1/4 kilo na chlorine at inihalo natin sa 1 liter na tubig mga ka-agri, tatakal lang tayo doon ng 100 ml. Kaya ang nagagawa kong templada doon mga ka-agri ay 10 karga, dahil 1000 ml ang 1 liter. Kaya sobrang tipid mga ka-agri. Na-disinfect muna yung lupa, yung fungus, dala na rin yun mga ka-agri. Kaya yung aakyat na mga bakterya at fungus sa ating mga pananim ay mababawasan talaga, hindi ganun kalala. Kaya kung mapagmamasdan nyo yung aking mga halaman mga ka-agri, totally wala pa akong mga tanim ngayon na mga gulay, kaya sampagita lang yung aking naipapakita. Pero yung mga technique na aking ginagawa, ina-apply sa sampagita, ganun din sa gulay mga ka-agri, mga ka-idol. Kaya ako nawalan ng gulay ngayon mga ka-agri, mga ka-idol, kasi nung 1 taon ay palaging baha. Halos naubos lahat ng pananim ko, natuba. Ultimo yung kalamansi ko mga ka-agri, mga ka-idol, ay nabubulok ang ugat dahil sa sobrang tubig. Ang tagal nang nakababad sila sa tubig, kaya ayun, ubos. Kaya kung mapagmamasdan nyo, halos yung kalamansi ko
kuwan na rin, na mamatay na unti-unti. Ayan, kung mapagmamasdan nyo, ayan mga ka-agri. Oh. Ayan, oh. Ito, tuyo na. Oh. Tuyo na. Dahil yung ugat niya ay nababad, nabulok sa tubig mga ka-agri. Kaya ayan, mapagmamasdan nyo yung kalamansi ko mga ka-agri. Ayan. Yan na lang ang natitira, yung nasa part na mataas. Kaya ang tutorial ko ngayon mga ka-agri ay puro sa sampagita. At pag ako'y nakapagtanim na nitong darating na papatag-araw ulit, saka na ulit ako susubok magtanim ulit. Kasi ang hirap makipagsapalaran ngayon dito mga ka-agri, mga ka-idol. Dahil dito ang babaan ng tubig ang gagaling dyan sa taas. Kaya hirap ako ngayon sa paggugulay. Ito naman sampagita, matibay naman sa tubig, hindi siya basta-basta namamatay, mapuwera na lang kung talagang napakatagal at ang panahon talaga ng mga minsan 1 linggo, 2 linggo straight ganon. Doon lang nagkakaroon ng diferensya ang ugat ng aking mga sampagita. Ganon pa man mga ka-idol, mga ka-agri, ay ayos pa rin naman, kumikita. Ganon nga ang timplada mga ka-agri doon sa ating Sonrox na tinimpla natin sa 1 liter na tubig at 1/4 kilo ng ating chlorine mga ka-agri. Tatandaan lang po natin mga ka-agri, ito po ay ginagamit ko lang sa lupa. Hindi ko pa siya na itatry dito sa pinaka mismong dahon ng aking sampagita. Kaya ang inuna kong na-vlog na yung Sonrox. Yun talaga ang aking ginagamit mga ka-agri, mga ka-idol. Ay the best ang kanyang resulta. Yun ang ina-apply ko sa aking sampagita at gulay doon sa dahon. Sa dahon mismo. Pero yung chlorine mga ka-agri, mga ka-idol, anti-bacteria siya, anti-fungus din. Pero sa lupa ko lang siya ina-apply. Dahil sa aking experience ay mas mainit yun. Kaya yung bacteria at fungus na nasa lupa ay hindi na makakaakyat mga ka-agri, mga ka-idol. Hindi ko naman sinasabing 100% na patay lahat. Ibig sabihin, nababawasan natin yung bacteria at fungus. Yun po ang kagandahan noong ating ginagawa na pag-apply or pag-aalaga sa lupa mga ka-agri, mga ka-idol. Kasi ang fungus at bacteria nasa lupa po yan, kaya kailangan technique ay talagang kailangan may nakaprepare tayo na panlaban dyan. Kaya nga naituro ko na itong aking ginagamit na pang disinfect mga ka-agri, mga ka-idol doon nga sa bacteria at fungus. Ito nga yung chlorine mga ka-agri, mga ka-idol. The best ito mga ka-agri, mga ka-idol. Hindi ko ito ituturo kagad nang hindi ko pa na-experience, ay napakatagal na talaga. At ngayon ko nga lang naibahagi. Gusto ko kasi yung yung na-experience ko, talagang mapapatunayan ko na tumatalab talaga. Hindi kayo para mapagod lang tapos wala naman palang epekto. Ito po ay sa experience ko na to mga ka-agri, mga ka-idol, kaya ako naibahagi para naman ako makatulong sa kapwa ko farmers. Ang pag-apply ng mga ka-agri, mga ka-idol ay hindi ko pa yun na-experience na i-apply nga sa talbos. Ay ingatan lang natin na tamaan yung ating pananim, lalo na kung bata pa, halimbawa sa ampalayahan nyo, talungan, ganyan. Pag nag-apply kayo sa lupa, bawa applyan nyo yan, lupa, para mapatay natin yung fungus at bacteria. Pag in-applyan nyo yan, ingatan nyo rin na masiritan yung ang inyong halaman, lalo na kung bata pa, yung maliliit pa lang. Ang technique ko kasi mga ka-agri, mga ka-idol, talagang niluluto ko na yun bago ko palang tamnan. Ay binubugbog ko na yun ng bactericide natin ginagamit and fungicide. Yun nga yung chlorine mga ka-agri, mga ka-idol. 2 beses ko na yun na-applyan bago ko yung taniman mga ka-agri, mga ka-idol. Kaya kahit na mga after 2 weeks ulit ako mag-apply noon,
ibig sabihin yung tinanim ko ay medyo malaki na. Kaya pag ako'y nag-apply ulit, ay hindi na siya basta-basta tatamaan o maapektuhan noong ginagamit nating pandisinfect ng lupa, mga ka-agri, mga ka-idol. Doon naman sa gumagamit ng 16 liters, ay bawasan na lang ng kaunti doon sa timplada ko na 20 liters, mga ka-agri, mga ka-idol. Dahil nga 20 liters yung sprayer ko, ang gawin nyo na lang timpla, bawasan nyo na lang ng kaunti yung 100 ml na inihahalo ko doon sa 20 liters. Madali nang tansyahin nyo, mga ka-agri, mga ka-idol. Siguro baka mga 80 o 75 ml sa 16 liters, mga ka-agri. Sige po, mga ka-agri, mga ka-idol, sana po ay may natutunan ulit kayong tips sa simpleng video ito. Ingat po tayo and God bless.